In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning sa lahat kong mga kapatid sa buong mundo. Good morning din to the God the Father, the Son, and the Holy Spirit, to the Holy Family. Nandito naman ako para magsalaysay ng isang kwento tungkol sa pagpupulong ng mga demonyo. Ito ang pamagat ng kwento, pagpupulong ng mga demonyo. Isinasalaysay ito sa isang libro na may pagkakataon na ang mga demonyo ay nagtipon-tipon sa lugar ng tagpuan para sa isang pagpupulong tungkol sa panukala kung paano o ano ang magandang paraan para tuluyang mahulog sa kanilang bitag ang mga tao para sa layuning mamatay ang mga tao na alipin sa kasalanan. Tumayo ang isang demonyo at nagsalita. Ating palaganapin ang isang propaganda na hindi tunay na may Diyos para malaya nilang magawa ang kanilang nais. Ngunit, sabay-sabay nagsalita ang mga kasamahang demonyo. Nasubukan na namin ang pamamaraang yan, ngunit nanatili pa rin ang mga tao sa kanilang pananampalataya na may Diyos. Sabi ng isa pang demonyo, turuan natin ang mga tao na hindi tunay na may impyerno para wala silang takot sa pagsagawa ng anumang kasalanan. Ngunit nagprotesta ang mga kasamahan. Kahit hindi natin sila paniwalain na may impyerno, pero naniwala sila na may langit. Ito ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob sa hindi paggawa ng kasamaan. Opinyon ng isang demonyo. Sabihin natin sa lahat ng tao na hindi tunay na mayroon silang kaluluwa para malaya nilang maisagawa ang nais ng kanilang katawan. Pero tumutol pa rin ang mga kasamahang demonyo at sabay nagsabing ang mga tao ay may buhay. Kaya hindi natin maalis sa kanilang isipan na wala silang kaluluwa dahil mismo ang kanilang buhay ay patunay na mayroon silang kaluluwa. Sa kahuli-hulihan, tumayo ang isa pang demonyo at nagwika. Dahil mahirap burahin sa isipan ng tao ang paniniwala na may Diyos, na may impyerno, may langit at may kaluluwa. Aking imumungkahi na para tuluyan ng mamatay ang mga tao sa kasalanan, ating ipabatid sa kanila na mahaba pa ang buhay
at matagal pa ang panahon sa paglilitis ng mga kaluluwa. Ang lahat ng mga demonyo ay nagkaisa sa pagsang-ayon sa iminungkahi. Ito ang aral sa kwentong ito. Isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito at lilipas din tayo. Ngayon ay nasa yugto sa pag-uusisa kung gaano kita katapat sa pagtupad sa paanyaya ng Diyos sa pagkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Bawat sandali ng ating buhay, nagkalapit tayo sa libingan. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo. Anuman ang gagawin mo, alalahanin mo ang iyong huling hantungan at hindi ka magkakasala. Ating mababasa sa Eklesiastiko o Sirach, chapter 7, verse 36. Dahil diyan, huwag natin ipagpaliban ang pagbabalik loob sa Panginoon dahil sa isang iglap darating ang huling sandali ng ating buhay na hindi natin inaasahan. Ang matigas ang ulo'y laging nasusubo sa ligalig. Ang nawili na sa kasalanay palaging magkakasala. Ating mababasa sa Eklesiastiko o Sirach, chapter 3, verse 27. Maraming salamat sa lahat kong mga kapatid at inaasahan kong araw-araw ating maiisip ang liwanag at mamumuhay tayo sa malilinis na pamaraan at malapit sa Diyos. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sunod. Sabi sunod